Kung paano siya na-inspire ng mommy ni Gerald Anderson na patuloy na gumawa ng mga kabayanihan. Ang aktor na si Gerald Anderson, na na-feature sa ilang viral video na nagpapakita sa kanya ng pagliligtas sa mga tao sa panahon ng kalamidad, ay nagsabi na iniuugnay niya ang pagsisikap na ito na tumulong sa iba sa kanyang ina, si Evangeline. Napakabata ko pa noong una kong nalaman ang mga bagay na ginagawa niya para makatulong sa mga kamag-anak at kaibigan. Kahit wala kaming gaanong pera noon, nagsisikap ang mama ko na tumulong kapag may gustong mangutang sa kanya. Isangla niya ang radyo namin para lang makapagbigay, so I think I got it from her, Gerald told Inquirer Entertainment during the media announcement of his next ABS-CBN series, Nobody. Mahalagang maging mabait at matyaga dahil hindi natin alam ang pinagdadaanan ng ibang tao. I'm not saying na dapat gayahin ng mga tao ang ginawa ni mama, dahil nahihirapan din kami sa finances namin noon. But I'm young and physically strong, kaya alam kong makakatulong pa rin ako sa iba, kwento ng aktor. Ang isa pang video ni Gerald na nag-viral kamakailan ay nagpapakita sa kanyang pagliligtas sa isang pamilyang natrap sa hanggang baywang na tubig baha ng pananalanta ng Super Typhoon, Karina, international name, Jimmy, ang Luzon noong Hulyo. Hiniling ng mga reporter sa aktor na alalahanin ang insidente. Hindi ko alam kung bakit naging big deal ito. Ito ay isang bagay na natural mong ginagawa. Nagsisimula ng tumaas ang tubig baha. Nagawa kong dalhin ang lahat ng aking sasakyan sa mas mataas na lugar, at nasa proseso din ako ng pag-akyat ng aking mga motorsiklo, nang may dumaan sa isang inflatable pool sa aming garahe at nagsabing, may mga taong nakulong pa rin sa dulo nito, kalye. Direktang nagsalita sa akin ang taong iyon, kaya hindi ko nasabi na Sage, good luck. Pagkatapos noon, sumakay kami sa sarili naming inflatable pool at nagsimulang tumulong. Nabaha lahat ng 4 niyang motorsiklo, pero okay lang daw si Gerald. Maaari ko silang ipaayos sa huli. Ang mas mahalaga ay dalhin ang mga tao sa isang mas ligtas na lugar, sabi niya. Aminado siya na may mga pagkakataong nakaramdam siya ng takot para sa kanyang sarili, lalo na't patuloy na tumataas at mabilis ang daloy ng tubig baha. Sa tuwing babalik kami sa dulo ng kalye para iligtas ang mas maraming tao, mararamdaman namin ang pagtaas ng tubig. May time pa nga na nahihirapan kaming makapasok sa loob ng compound, he recalled. Sa loob ng compound, paggunita niya. Ang artikulo ay nagpapatuloy pagkatapos ng patalastas na ito. Walang halaga. Sa pagbabalik tanaw sa pangyayari, sinabi ni Gerald, kung alam mo na nagagawa mong dalhin ang mga tao sa isang mas ligtas na lugar dahil sa pagtutulungan ng magkakasama, pagkatapos ay nakakatulog ka ng mahimbing sa gabi. Ang pakiramdam na iyon ay hindi mabibili, gaano ka man kayaman, o gaano karaming mga motorsiklo ang pagmamay-ari mo. Walang kapalit. Yung feeling na yun din ang gusto kong maranasan ng audience sa bago kong show. Sa aming mga pre-production meeting, inilarawan ko ang napakaraming sitwasyon sa aming creative team, ang mga alam kong nangyari talaga dahil nandoon ako. Ang Nobody ay ididirect ni Benedict Mick at iproduce ng JRB Productions. I can honestly say this is the best show for my comeback, sabi ni Gerald, na huling napanood sa TV sa drama series na A Family Affair, 2022. Tuwang-tuwa ako dahil ito ay isang bagay na katulad ng ginagawa ko off-cam. Malapit na tayong mag-taping. Batay sa teaser, maaari mong isipin na ito ay isang serye lamang ng aksyon, ngunit ito ay talagang magiging paglalakbay ng isang tao. Hindi natin alam kung siya ay isang bayani o isang vigilante, o kung siya ay may integridad. Maraming exciting na bagay ang mangyayari sa kanya. Ang hiling ko sa unit ng JRB, na ang mga tao ay napaka-collaborative, ay tulungan akong gawing isang magandang palabas ito. Sinabi ni Gerald na gusto niyang gawing, as real as possible, ang palabas. Paliwanag niya, may mga sitwasyon tayo sa ating personal na buhay at bilang isang bansa na mahirap hawakan. Ito ay uri ng sensitibo, bilang isang bansa, mayroon tayong panlabas na puwersa na nakikialam sa ating mga gawain. Bilang mga individual, ang ilan sa atin ay dumaranas ng mga paghihirap na may kaugnayan sa ating pamilya o sa ating katayuan sa ekonomiya. Iyon ang gusto kong ipakita, ang pagiging totoo. Sa katunayan, isa sa aming mga pagpupulong na nagsimula noong 6 p.m. na tapos ng 12 midnight kasi nagtutos kami ng ideas. Inaasahan naming may sama ang karamihan sa kanila. Relatable na kwento.
Sana raw ipalabas ni Gerald ang show this year. Magsisimula ang pagsasanay para sa cast ngayong linggo. Malapit na tayong magkaroon ng cast reveal. Kasama rin ako sa auditions nila. Ilan sa atin ay magkakaroon ng martial arts training, stunt training at gun firing. Gumaganap ako ng isang tagapagpatupad ng batas dito, kaya magkakaroon ako ng espesyal na pagsasanay kung paano gumamit ng mga baril, bagaman mayroon na akong background mula sa trabaho na ginagawa ko sa Coast Guard. Susubukan ko ring ibahagi ang aking kaalaman sa mga miyembro ng cast. Si Gerald ay kasalukuyang auxiliary commander ng K9 Special Support Squadron ng Philippine Coast Guard.